Mga anti-Duterte nasalot sa lipunan. Day 15 na ng impeachment trial, pero nagkakatumbling-tumbling ang team prosecution nyo. At talagang trying hard, pilit na pilit. Imagine niyo unang-una na lang dito kay Miss Objection. Kay kay Kapunan, no? Kung makapaniga ito dito kay Attorney Christine Ferrer ng defense team, no? Akala nyo kung sinong ahead, akala nyo kung sinong senior. Akala niya basta-bastang magpapasindak sa kanya itong si Attorney Ferrer, no? Porket siya ay mas nakakatanda. Aba, hindi pa pwede yan, di ba? Dahil talagang nakipagtalastasan, nakipagsabayan, no? Ng galing sa batas itong si Attorney Ferrer. Actually, parang nasusupalpal nga halos lagi itong si Kapunan, no? Tapos parang napaghahalataan ko itong si Kapunan, no? Pagka may cross-examination na ginagawa itong si Attorney Ferrer, parang lagi na lang siyang nag-o-object, lagi sumasabat. Ano ba ito? Kahit nung una pa lang, di ba, nung mga nakarang hearing, di ba, sinabihan pa nga niya yung isang witness na, huy, huwag ka sasagot. Ano ba yan? Ganyan ba talaga ang galawan ng isang abogado dyan sa loob ng impeachment proceedings, ha? Kapunan? Ito, isa pa, yung witness kanina na si Sailin de Locampo, no? Siya mismo hindi niya naamin talagang direkta na illegal yung magsumite ng acknowledgement receipts dyan sa COA, no? Kasi nagsubmit ang Office of the Vice President ng mga acknowledgement receipts, no? In relation to the use of the confidential funds, no? At ito mga kanoypi, kahit pa nung unang panahon talagang ginagamit ng madalas yung acknowledgement receipts. Sasabihin ko sa inyo kung paano. Imagine niyo may mga sensitibong mga operasyon, mga confidential operations regarding counter-terrorism, no? Diyan sa mga liblib na mga lugar, sa mga liblib na probinsya, no? For example na lang, may mga informante, may mga operatiba na talagang tatrabaho, no? Kakain sila. Wala namang makakainan niya mga yan na mga restaurant na nag-i-issue ng official receipts, no? Kahit pa noon yung mga public transportation na ginagamit nila, kahit yung mga taxi, no? Wala pa mga resibo noon ng mga taxi, kaya ang ginagawa nila, nagpapapirma sila dun sa mga taxi driver ng acknowledgement receipts, no? Kahit dyan sa mga karinderya ang kinakainan nila, yun ang pinapapirma nila, acknowledgement receipts, kaya hindi yan bawal. Where in fact, talagang yan ang sistemang ginagawa nila noon pa man, no? Kaya there's nothing illegal sa pamamaraang ginagawang ito ng Office of the Vice President. Kaya wala talagang maipukol na talagang solidong base ng evidences ang team prosecution, no? Talagang puro hearsay o haka-haka lamang, no? Pero walang ginagawang kakurakutan ang Office of the Vice President. In fact nga, kita nyo ang trabahong ginagampanan ng opisina ni Vice President Sara noon, yan palang mga lumad areas, no? Yung mga lumad schools o yung mga eskwelang pinag-aaralan ng mga indigenous people, no? Yung mga liblib na lugar nga dyan sa may Mindanao, at dyan sa Davao, no? Yan palang tinatarget na madalas ng mga terorista, mga grupo, lalo yung NPA, no? Kasi very vulnerable yung mga kabataan dyan at talagang hindi natututukan ng gobyerno. Kaya talagang si VP Sara noon pa lang, yan ang pinamanmanan niya, talagang pinabantayan niya ng todo yan para hindi nakapang-recruit yung mga terorista, mga grupo na yan, at hindi sila nakapaghasik na lagin. Kita nyo, di ba? Alam kasi ni VP Sara ang counter-terrorism, no? Daig pa niya mga nandyan sa bangag na administrasyon. Kita nyo nga, di ba? Nagkaroon ng school shooting dyan sa Leyte, kailan lang, di ba? O kapalpakan yan sa intelligence gathering, walang iba. Si Senator Amy Marcos din, napakaganda ng kanyang katanungan at ng kanyang mga napuna kanina. Dahil nga yan nga, napansin niya na ang COA ay nagbigay pa nga ng credit notice noon sa DepEd na nagkakahalaga ng around 70 million pesos if I'm not mistaken, no? Ibig sabihin, dati maluwag, talagang pinagkakatiwalaan pa ng COA ang OVP, no? Na maglabas ng ganyang kalaking mga pondo. Pero parang napapansin ko, ang aking opinion, simula nung manghimasok na ang Kongreso, no, sa mga ganyan mga pag-iimbestiga sa confidential funds, parang dun na talaga naging mahigpit itong COA dyan sa Office of the Vice President, Imagine niyo mga kanoypi, Ayan, nag-issue agad sila ng mga notice of disallowance, no? Gusto agad ipabalik yung pondo ng gobyerno. Samantalang dapat sana
binigyan muna nila ng pagkakataon ng Office of the Vice President na mai-correct, maitama ang mga minor errors, no? Yung mga minor clerical errors, yung mga maliliit na mga pagkakamali na talagang nangyayari naman kahit saang opisina pa yan. Sa dami ng mga backlogs, sa dami ng mga dokumento, di ba? Pero yan nga, talagang parang na-pressure ang COA simula nung makialam na yung Kongreso, no? Yun ay aking napapansin din, no? Kaya talagang nakakatawa lang isipin na ang bangag na administrasyon to, talagang yan, patuloy pa rin silang gumagasta ng milyon-milyones dyan sa walang kapararakan na impeachment trial na yan, no? Nasarswela nga at talagang panggigiba, paninira lang kay VP Sara, while millions of Filipinos are still in hunger, in poverty, no? Grabe. So yan, hanggang dito lang tayo. Basta lagi ko kayong pinapaalalahanan na lagi kayong maging makabayan ng sa ganun ng Pilipinas ay maging Singapore din one day. Hanggang sa muli, ang inyong pinakasiga sa mga siga, Tigasing Noipi.